mo. Yan, lagyan mo na dyan. Bag mo na rin yan. Thank you, nakahawak ako ng malaking halaga. So sa tingin ko po dito, talagang nakakatanggap po siya ng malaking amount. Kaya madali niya pong makalimutan siyempre sina Tekram. Nire-respeto ko yung tao na yan. Pero ngayon wala na po yung respeto ko sa kanang putang ina na yan eh. Dahil sanay yan sa mga pambubugaw. Kawawa itong bata na to pagdating ng panahon. Ibubugaw ka lang ng putang ina ng Stephen na yan. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon at sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan uli natin yung patungkol po uli kay Dave, yung inalagaan po ni Tekram, mga kabayan po natin, na kung saan, doon po sa topic natin ho kahapon, na-highlight natin yung mga binanggit ni Dave laban po sa Manalastas family. So sa pagkakataon pong ito, yung reaction ho nung ilan, lalo na po yung kaibigan po nung isa sa mga nangwakwak po kay Dave, may mga binanggit po dito. Matindi po yung reaction kasama po yun sa pag-usapan natin. Tapos pangalawa, yung issue ho ni Makagago sa Team Kalingap, mukhang kinukonsider ho ng ilan sa mga ninong po ni Dave, mga kabayan po natin. So isisingit po natin yan. At siyempre ho, yung isa pa, mukhang masaya po si Dave ngayon dahil mukhang maraming tinatamasa. Pagdating po sa pera, mukhang maraming sumuporta, mga kabayan natin. So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, wag nating kalimutan. Ito po, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos meron po tayong Facebook page. Pwede naman po yun na i-follow. Pwede pong i-like yung mga upload. So maraming salamat po sa inyo. At kung okay lang po, isama rin po sana natin yung ating mga kasamahan sa Team Kalingap, mga Lingap partners. Gumagawa rin po ng vlog. At higit sa lahat po, ang namumuna po sa Team Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob. Suportahan po sana natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin, ito pong patungkol po dito kina Dave, kina Tekram, at saka yung mga kasamahan ho ni Tekram. Dahil nga po kahapon, naglabas po tayo ng isang vlog patungkol po doon sa nakakagulat na mga sinabi po ni Dave laban po dito sa Manalastas family na para bang magkakaroon ka ng konklusyon na parang matindi rin po pala yung hinanakit o kaya galit ni Dave dito po kina Tekram. At sa tingin ko ho, tuloy-tuloy yung mga maaaring sabihin ni Dave laban po kay Tekram. At wala na po yung sinasabi natin noon na kahit papaano, yung konting pagtanaw ng utang na loob, yung mga bagay-bagay na narinig natin kahapon, hindi na po binanggit sa public mismo. Mga kabayan natin? Kasi ang dating kasi dito, medyo masisira si Dave dito. Dahil alam naman po ng karamihan, nakilala si Dave dahil po kina Tekram. Kaso nga lang po, ang dating ngayon, parang taas na ang sinasabi ni Dave po laban kina Tekram, para bang hayagan talaga. At saka ang dating dito, mukhang marami pa pong pasabog ang gagawin niya po. Kaya dahil po dito, sinabi ko kahapon na sigurado ako magre-react si Tekram dito. At ganoon nga po ang nangyari. Kaso nga lang po sa episode natin sa ngayon, ang kukunin ko lang po munang reaksyon, yung ilan po sa mga nakakakilala po kay Dave. Sabihin natin medyo malapit. At ang kainaman po dito, kaibigan niya rin po yung isa po sa nangwakwak po, mga kabayan po natin. Pero bago ko po yun ipakita po sa inyo, parang gusto ko po munang isingit. Yung isa pa po sa napanood natin na si Dave ho ay maraming perang natanggap. At ang dating po dito parang ramdam sa mukha niya na tuwang-tuwa siya. Na parang pinagmamalaki rin po. Dahil alam naman po natin, ang madalas binabanggit po ng ilan, kawawa si Dave. Kaso nga lang po, mukhang nagkamali tayo. Marami pong sumusuporta kay Dave. Siguro po isingit ko lang po muna sandali itong part na ito. Steffi! Thank you! May silbi siya. Second na net. Napawisan na nga eh. Nangangalay. Ganito pa na makakawag ng maraming pera. Anong feeling? Para ako nasa ulap. Ay! Ninong! Ninong! Baka naman! Enjoyin mo sis kasi galing na sa akin yan. Kaya nga. Oy! Nakibang kulay. Oy! Oy, Luna. Picture mo ko si Sally ha. Yan na siya. Ayan na. Video. Wait lang daw. Hindi, nakakangalay pala talaga. Kangangalay talaga? Ano pakiramdam? Parang makalutang talaga sa ulap. Nak, magpahirap. Wala talaga. Mahaba pa yan. Tawagin mo ako. Para na magkapera sa'yo. Parang
Mag-vlog na tayo. Sa boto hinihila mo. Kaya nga may bantay tayo sa paligid eh. Sabi siya. Uwi ko na to. Meron pa doon, pero yun kasi yung limit muna sa ngayon. Pero meron pa doon, nandun Oh, pa. ikaw nang magsilid sa bag mo. Pati silid yung mo na yan. tulong mo. Yan, lagyan mo dyan. Bag mo na rin yan. Thank you, nakahawak ako ng malaking halaga. Pati yung lote ni Ninong Stephen Sa nandiyan. bangko niyo, pag sa bangko mo. Wala akong pangalan, wala akong bangko sa anak ko. Baka mapunta pa sa anak ko. So ayun po mga kabayan po natin, nakita po natin, malaking pera po yun. Kung susundan po natin yung post po ng mga sponsor niya, ang pagkakaalam po natin, umabot daw ho ng 800,000 yung naibigay po kay Dave. Bagamat po dun sa video, sa tansya natin, siguro baka wala pa namang kalahating milyon. Pero dun po sa post nila, sinabi 800,000. Susundan po natin, either kalahating milyon or umabot ng 800,000, pareho po malaking amount po yun. Kaya minsan po iniisip natin, parang hindi tayo magtataka kung si Dave ho ay nakakapagsalita ng ganong kinatekram. Kasi pagdating po sa financial na bagay, parang maalwan din po siya. Halimbawa, kay Tekram, ito po yung pera niya. Ito yung mga tinatamasa niya. Ngayon dito po sa kamay naman po ng ilan sa mga sponsors, ninong niya, ilang mga sumusuporta sa ngayon, parang kaya rin pong tapatan or baka humigit pa. Kaya hindi po tayo magtataka kung si Dave ho ay magsasalita ho ng hindi maganda kina Tekram. Although siyempre po wala namang problema po doon. May mga tumulong sa kanya, yan po ay para sa kanya. Walang sino man na po pwedeng pangunahan yung mga sponsor na dapat hindi nyo ibinigay kay Dave. Ano po, karapatan po nila yon. Kaso nga lang po, ang hinahighlight natin dito po, yung pagsasalita po ng mga bagay-bagay laban kay Tekram. Kaya nga po yung isa po sa mga kakilala po nila, nag-react po dito. Ito, panoorin po natin yung kanyang reaksyon. Pagkatapos pinaaral, binigyan ng talino. Binihisan ng, tapos isusumbat niya pa. Kaya lang, natural lang daw papakainin siya, bihisan siya, kasi kinokontent siya, binablog siya. Tangina ka. Kung hindi, dapat isipin mo rin, kung hindi dahil sa mga kumupkup sa'yo, siguro baka gusgusin ka pa rin hanggang ngayon sa Divisoria. Sana nga lang, di ka na kinuha eh. Kung ganyan lang yung idudulot mong sakit ng loob sa mga manalastas, putang ina mo, Dave. Putang ina mo. Ako mismo nagmumurahin kita, putang ina mo. Kasama na yan, mga wakwakers na yan. Lalo-lalo na yung putang inang Stephen na yan. Siya yung ulo rito. Siya yung mastermind dito. Putang ina mo, Stephen. Putang ina mo. Putang ina kang Stephen ka. Ikaw lahat ang may utak niyan. Alam ko, nawala na yung pagrespeto ko sa'yo. Putang ina bakla ka. Putang ina ka tililing. Putang ina mong tililing ka. Hindi mo lang inisip yung mga taong minsan nagmagandang loob na sa'yo. Minsan na asahan mo. Hindi mo na inisip yun. Ang inisip mo lang pansarili mo. Putang ina mo. Sama-sama kayo ng mga putang ina mga wakwakers mo. Putang ina mo. Hindi kayo dapat anuin. Tapos nananakot ka pa. Putang ina ka. Kung ano pa pinagpo-post mo. Putang ina mo. Kung hindi lang sana kita kilala. Putang ina ka. Sanay ka dyan sa mga ganyan. Putang ina mo. Alam nyo mga katekram, nung araw, magkakasama kami ng mga, yan si Stephen. Sanay yan sa mga ganyang event. Dahil yan, sanay yan ano ba tawag doon? Sanay yan relasyon sa bakla. Dahil matagal yan nakarelasyon ng mga bakla. Kilala ko pa yung nakarelasyon niya, si Joe. Taga Divisoria. Yan yung nakarelasyon ng putang inang Stephen na yan. Nung araw pa, sanay na sa bakla yan. Dahil nakalibin niya yung bakla. Putang ina mo, Stephen ka. Wala kang kwenta. Sinira mo lahat ang pangarap ng bata na yan. Sinira mo yung buhay nila. Ang ina mo. Nung nakilala ko po yan si Stephen, nire-respeto ko yung tao na yan. Pero ngayon, wala na po yung respeto ko sa kanang putang ina na yan eh. Dahil sanay yan sa mga pambubugaw. Kawawa itong bata na to pagdating ng panahon. Ibubugaw ka lang ng putang ina ng Stephen na yan. Bubugaw ka lang yan. Dahil yan, sanay makipagrelasyon sa bakla yan. Ng araw po, mga ka-mamsi, mga ka-JC, mga ka-tekram, sanay po yan sa mga event na ganyan. Dahil yung tao na yan, minsan, naging floor manager yan sa isang gay bar. Diyan sa Recto. Sa 103 building. Yan, kasama yan si Stephen dyan na nagmamanage. Silang dalawa ng kabit niyang bakla. Ay, natatandaan ko pa yung gay bar na yun eh. Prince Andrew. Yun yata yung pangalan nun. Tapos kala mo napakalinis mo, putang ina mo. Eh dati ka rin call boy. Putang ina ka. Tignan mo yung ginawa mo. Ako nakikiusap sa'yo ng mabuti. Wala kang tigil sa kakangawa mo, putang ina mo.
Pati yung batang nananahimik na, nilason mo yung pag-iisip ng mga kamukha mong mga wakwakers. So ayun po mga kababayan po natin, siya po si JC Isaac. Halos ano po yan, malapit din po yan kay Tekram. Siya po ang naglapit, kaya nakilala po yan. Si Dave, pinahanap po yan. So malaki po ang papel niya. Pero kitang-kita po natin dito yung galit po ni JC Isaac. Talagang napapamura po mga bayan natin. Dahil po yan, doon sa napanood niya, yung mga binanggit ni Dave laban kay Tekram. So ako po, hindi ko naman po masisisi po. Kasi tayo nga po kahapon, nagulat din doon sa vlog po natin. Kaso nga lang po, siyempre yung mga nakakapanood, kanya-kanyang level kung paano po natin i-consider, paano tayo magre-react. At siyempre po, kapansin-pansin, yung kumakampi kay Tekram, yung naniniwala sa kanila, mga kaibigan, mga supporters, nagkakaisa po. At yung laban naman po kay Tekram, na sumusuporta naman po kay Dave sa ngayon, kasama yung mga ninong, mga ilang mga YouTubers na dumidepensa sa kanya, nagkakaisa rin po siya. Pero ngayon po, gusto ko pong isingit sandali, dahil dito po sa mga post po, ng isa po sa mga ninong ni Dave, napansin po natin, isinare din ho yung post po ni Makagago. Ano po, hindi lang po isa. Pati po yung isa sa mga dating kalingap, na kung saan ay kaalyado nila, gumawa ng reaksyon, isinare din po. So ang tanong ko po dito, bakit ho kaya? Lumalabas ho ba na galit din po sila sa Team Kalingap? Particular, kina Kalingap Rab, kina Kuya Bal Santos Matubang. So kayo po mag-isip mga bayan po natin, ano sa tingin po natin? Pwede nyo pong i-comment po sa baba. Basta sa akin po, ang masasabi ko lang dito, yung patungkol po kay Dave, parang unti-unti ko pong nauunawaan. Bakit ho siya nakakapagsalita na po ng ganito? Ano po? Kasi sa tingin ko po, pangunahin, pagdating po sa financial na bagay, sa tingin ko ho, sapat-sapat po yung natatanggap po ni Dave. Galing nga po dito sa mga ilang nino, mga sponsors, mga nagbablog sa kanya. So sa tingin ko po dito, talagang nakakatanggap po siya ng malaking amount. Kaya madali niya pong makalimutan siyempre sina Tekram. Ano po, mga bayan po natin. Kaya siguro masasabi ko po, unti-unti na po nating tanggapin kung sakasakaling sa mga susunod na araw, makakarinig pa po tayo ng mas matitindi. Ay wag na po tayong magtaka. Ano po, nabanggit ko po ang pangunahing dahilan, mga kabayan po natin. At wala po tayong karapatan. At ang sino man na questionin nga po ito, si Dave. Kumbaga ho, bahala rin po siya sa buhay niya. Ano man ang kanyang gawin, nasa sa kanya po yan. Basta ang masasabi lang po natin, may mga consequences po ang mga bagay-bagay po dito sa ibabaw ng mundo, mga kabayan po natin. Basta ang sa akin po, sana huwag kalimutang magpasalamat sa mga nakatulong po sa atin. Kahit sa ngayon may kunting problema, kung nakatulong po sa atin, dapat huwag po natin kalimutan. Naway magsilbing aral po itong mga napapanood po natin sa ngayon, itong episode po natin, magsilbing aral po sa iba. So maraming salamat po sa inyo. Yan lang po muna siguro ang ating reaction video po patungkol po sa bagay na ito. So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain na wakin ng Diyos, and mabuhay po tayong lahat. God bless po, at bye-bye po muna. Bye-bye. Bye-bye po.